Amen. Isa pa hong palakpak uli ng papuri sa atin pong Panginoon. Salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Samahan niyo po ako at tayo po ay mangusap sa Panginoon at sa ating sarili as we promise this to the Lord and to ourselves. Ready? Let's come together. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, kailangan ka po namin. Kailangan namin ang hipo mo, ang presensya mo, ang pagpapala mo ngayong umagang ito. Mawawala ng kabuluhan ng lahat ng ito, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Kaya dalangin namin, Lord, puspusin mo po nawa ang lugar na ito. Mangusap ka po nawa sa aming puso at sa aming isipan at sa pagbubuklat po namin ng inyong mga salita, maging makapangyarihan po nawa ito sa paghipo sa aming buhay. Bless us, Lord God, this morning. We praise you and thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Kapag tayo po ay nanalangin, ay alam natin na tumutugon po ang Panginoon sa atin sa tatlong kaparaanan. Di ba? Sumasagot po siya ng yes, sumasagot siya ng no, sumasagot po siya ng wait. Pero kung tayo po ang tatanungin, anong gusto nating sagot ng Lord? Yes, no, or wait? Siyempre, yes. Di ba? Gusto natin, Lord, yes na lang na yes. Wala nang wait, wala nang no. Pero pag binaligtad naman po natin ang sitwasyon, minsan po ang Diyos naman ang may pinapagawa sa atin. Minsan ang Diyos naman ang may inuutos sa atin. Minsan ang Diyos naman ang may hinihingi sa atin. Ano pong karaniwan natin sagot sa Kanya? Yes, no, or wait? Karaniwan po, wait. Kadalasan pa, no. Minsan bago makarinig ang Lord ng yes sa atin, pahirapan pa bago tayo makapag-yes sa Kanya. Pero importante po na matuto po tayo, if we know how to say no, we also need to learn how to say yes to God. At yan po ang pamagat ng mensahe natin sa umagang ito. Say yes to God. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 1, verse 26 to 38. Isa pong very familiar na story at alam ko po ilang beses na rin po natin na nararinig at nabasa ito pong bahagi na ito ng kasulatan. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Now, isang umaga, nagpakita po ang Anghel Gabriel kay Maria. Sa isang dalaga, sa isang birhen, ang pangalan po ay Maria. At familiar po tayo sa mensahe po na ito. Alam po natin na kapag mayroong mahalagang mensahe ang Panginoon, pinapadala niya po Anghel si Gabriel. Na tatlo lamang naman po ang arkanghel. Si Gabriel, si Miguel, at si Lucifer. So, dalawa na lang kasi yung isa nag-resign, walang kapalit. So, si Gabriel, siya po inuutusan ng Panginoon kapag mayroon siya mensahe. Si Miguel ang inuutusan ng Panginoon kapag mayroon pong spiritual battle. At si Lucifer ang inuutusan ng Panginoon kapag mayroong worship. Eh kaya nga lang, nag-resign na si Lucifer, wala na ngayong arkanghel para sa worship. Sino ngayon ang arkanghel na pinalit ng Panginoon kay Lucifer para sa worship? Ang church. So, tayo na po yan. No? Pero ibang mensahe po yan. So nangusap po ang Anghel Gabriel dito po kay Mary. At ang sabi niya po sa verse 28, the angel went to her and said, familiar po siguro kayo sa bati ng anghel dito kay Mary. Sa English po na binasa natin, iba ang dating eh. Pero ang sabi po ng anghel kay Mary, "Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus." Siya kayo, no? Siguro iba po sa atin, pag naririnig yung Hail Mary, naiisip natin, nako, mali yung prayer na yan. Nako, alam niyo po, naging mali po yon kasi naging prayer. Hindi naman po kasi prayer yon. Yun po ay pagbate ng anghel kay Maria. No, Maria, pinagpala kang lubos sa lahat ng babae, sa babaeng lahat, at pinagpala din ang laman ng iyong tiyan na si Jesus. Yun po ang bate ng anghel dito kay Maria. Tuloy ho natin ang pagbabasa. 29 hanggang 33 hanggang Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. Huwag ka matakot, Maria. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son,
and you are to give him the name Jesus, and he will reign over the house of Jacob forever. Nung makita po ni Maria, itong anghel na ito, may balita sa kanya, natakot po siya. No, kasi gano'ng kadalas ba naman may nagpapakita na anghel? Di ba tayo minsan natatakot din tayo kapag biglang may nagpakitang kamag-anak sa cellphone natin, kamusta ka na? Tagal-tagal naman hindi naman umusta. Sabi biglang, kamusta ka na? Matatakot ka rin. Dahil hindi mo alam kung ano yung kasunod noong kamusta na yon. So itong anghel napakita kay Mary. Sabi kay Mary, Hail Mary, full of grace. No? Natakot si Mary. Pero sabi sa kanya, huwag kang matakot. Hindi ako mangungutang. May balita akong maganda para sa iyo. At yun nga, si Jesus, siya ay magbubuntis si Maria. 34, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you. Bababa sa iyo ang banal na Espiritu. And the power of the Most High will overshadow you. And so the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be barren is in her 6th month. For nothing is impossible with God. Ang ganda ng sagot ng anghel. Tama naman yung tanong ni Mary. Paano mangyayari to? Virgin ako. Sabi ni anghel sa kanya, kamagala, yun ang pinsan mo si Elizabeth, baog, nabuntis. Ikaw pa, virgin lang. Nothing is impossible with God, sabi niya. Verse 38, na-convince na po si Mary sa verse 38. Ano po ang sagot niya? I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. Sabi ni Mary, sige na nga, payag na ako. Yes na, G na tayo. And dahil doon na sinabi niya yun, umalis na po yung anghel. No? This is a very unusual task. Marami yung pinapagawa ng Panginoon sa mga tao, very unusual, very difficult. At isa po ito sa mga mahirap na pinagawa ng Panginoon sa isang tao kay Maria, na siya ay maging buntis. No? And Mary said, yes, kahit po unusual. Pwede kayong humindi si Mary? Pwede kayong sabihin ni Mary na, ay, ayoko nga, masisira yung figure ko. Masasabi kaya ni Mary yun? Palagay niyo, merong kakayahan, may karapatan, may kapangyarihan si Mary para humindi sa Diyos? The answer is, yes, of course. Si Mary po ay merong free will. Siya po ay merong kakayahan sa sarili niya para sabihin niya, Lord, yes, o kaya, Lord, no. At alam po natin yan. Kasi marami pong tao, inuutusan ng Diyos, ang sagot, no. Si Jonah, ang sabi ng Lord kay Jonah, mangaral ka sa Nineveh, pumunta ka doon. Anong sagot ni Jonah? No way. Hindi niya pinuntahan. Hindi siya sumunod sa Panginoon. Pwede ho tayong sumuway sa Diyos. At marami pong tao, ine-exercise ang kapangyarihan na yan na sumuway sa Diyos sa halip po na sumunod sa Panginoon. Bakit pwedeng humindi si Mary? Why can Mary say, no? Meron ba siya mga valid reason para tumanggi sa Panginoon? Meron po. Meron po siyang 3 valid reason kung bakit pwedeng sabihin niya na, no way, hindi para sa akin yan. Unang-una po, she was a virgin. Valid reason. Saan nga naman kayo nakakita ng virgin na nanganganak? Di ba, verse 34, how will this be? Paano mangyayari to? Sabi niya, Mary asked the angel, since I am a virgin, it was impossible. At totoo naman po, imposible po yan. Ang mga virgin ay hindi ho nanganganak. Maliban na lang kung ikaw ay inahing manok. Kasi po ang inahing manok, pag pinakain ho ninyo ng laying mass, kung hindi nyo pa nasubukan, nung bata po ako, may alaga po ako ng mga manok. Bibili lang ako sa tindahan ng laying mass, pakakain ko sa kanila, mangingitlog. Mabubuntis yung manok at mangingitlog. No, ang galing, no? Sabi ko, ganun pala yun. Hindi na pala kailangan ng tandang nitong manok na ito. So sa mga manok, pwede yan. Hindi ka naman manok. Si Mary, hindi naman siya manok. Di ba? So, sabi nga ni Mary, totoo nga naman, how can it be since I am a virgin? Pag yung bang anak mo lumapit sa'yo, sasabihin sa'yo, ma, buntis po ako, pero virgin ako. Maniniwala ka ba? Hindi, di ba? Walang maniniwala po talaga dito. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? Valid yan. Oo, tama nga naman. You're a virgin. Valid yan. Di ka mabubuntis. Pero ang sagot ng Panginoon, 36 and 37, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. Matanda na.
Si Elizabeth, hindi ho ito sariwa, na dalagita, hindi ho. Si Elizabeth ay matandang-matanda na, nanay po ito ni John the Baptist, si Elizabeth. At di lamang ho siya matanda, he was also barren, baog. No, yun nga lang matanda, nabuntis, magkakagulo na ang buong social media. Matanda na, baog pa. Kaya ito pong si Mary, walang kawala. Nung sinabi niya na, virgin lang ako, sabi ng anghel sa kanya, virgin ka lang pala eh. Napakadali niyan. Nothing is impossible with God. Alam niyo po kung ano isang napakagandang mensahe na tinuturo po sa atin dito? Simpleng-simple lamang po. Pumayag ka lang sa pinagagawa ng Diyos, paghihimalaan ka ng Panginoon. Alam niyo po, yun lang naman talaga eh. Ang mga himala po ng Panginoon, napapasa atin kapag tayo po ay pumapayag doon sa mga bagay na tingin natin, napakahirap gawin. Sa mga bagay na tingin natin ay imposibleng gawin. Mahirap mangyari. Hindi mangyayari yan. Imposible. Virgin nga nabuntis. Matanda nga nabuntis. Baog nga nabuntis. Kung ano man po pinapagawa ng Panginoon sa'yo, tingin mo imposible, paghihimalaan ka lang ng Diyos. Pag sinabi mo, yes, Lord, susunod po ako sa sinasabi nyo. Susunod po ako sa pinapagawa mo. Pride mo, pinapaswallow ng Lord sa'yo, mahirap yan. Susuko mo pride mo, mahirap yan. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, yes Lord, isusuko ko itong pride ko na ito, then the miracle of God will happen to your life. Lord, imposible na makawala ako sa bisyo na to. Lulong na lulong ako sa bisyo na to. Pero pag sinabi ng Panginoon sa'yo, isuko mo yan, bitiwan mo yan, at sinabi mo, Lord, mahirap to. Yes, Lord, gagawin ko po ito para sa'yo. Then the miracle of God will be upon you. Kulang na kulang po tayo sa himala, mga kapatid. Kulang na kulang sa himala ng Diyos, ang church. Kulang na kulang sa himala ng Diyos, ang mga Christian. Kulang na kulang sa himala ng Diyos at pagpapala ng Panginoon ang mga anak ng Diyos. Bakit po? Dahil mas madalas po tayo sumagot ng no kaysa yes sa Panginoon. Ugaliin po natin sumagot sa Panginoon ng yes. Nararamdaman mo naman yan sa puso mo eh. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, pray for your enemies. Panalangin mo yung mga kaaway mo. Sige ngayon, isipin nyo, sino ang kaaway mo? Sino yung tao na pag naiisip mo ngayon, kumukulo ang dugo mo, tumataas ang presyon mo? May naiisip ka ba? Alam ko, meron. Yung iba sa Facebook, nakikita ko may kaaway eh. Meron. Kaya mo ba siya ipag-pray ngayon? Pag-pray mo, Lord, sana po, pagpalain mo itong taong ito. Kaya mo siya ipag-pray? Ang hirap, di ba? Pero pag sinabi mo, Lord, hindi kaya ng puso ko, hindi mo mararanasan ng himala. Pero pag sinabi mo, Lord, yes, ang hirap, ang sakit, ang bigat, pero Lord, yes, pagpe-pray ko itong bruhang ito. At pinag-pray mo nga yung bruha. So ano nangyari? Na-transform ka. Hindi ka na bruha. Dati dalawa kayo. Ngayon, siya na lang. At dahil pinag-pray mo siya, baka siya rin matransform. Ano, alam nyo, yung himala ng Panginoon, mararanasan natin kapag tayo po ay sumagot ng yes sa mga imposible at sa mga may hirap na ipinapagawa po ng Panginoon sa atin. Pag binasa mo ang Bible, napakaraming pinapagawa ang Diyos na mahirap. Pag sinampal ka sa kaliwa, pasampal mo yung kanan, saan ka naman nakakita ng ganoon? Ano sagot mo sa Panginoon? No, Lord. Ba't mag-uutos ang Diyos ng ganoon? Lasing ba siya? Hindi naman siya lasing. Bakit niya inutos yun? Kasi meron pong himala kapag ginawa natin yun. Inutos ng Panginoon, magpatawad ka 70 times 7. Hindi 490 yun. Yun po ay unlimited na forgiveness. Magpatawad daw po tayo. Wala daw ubos yung pagpapatawad natin. At pag ginawa po natin yan, mararanasan po natin ang himala ng Diyos. Hindi po himala na suswertihin ka, hindi himala na yayaman ka, pero may gagawing himala ang Diyos sa buhay po natin. Hindi ho bumubuhos ang himala. Kasi tamad tayong umoo sa Panginoon. Learn to say yes to the Lord. Now, learn to say yes. Minsan po, lumalaban tayo eh. Sabihin natin, Lord, pag ginawa ko to, alam ko, mali.
Pinapagawa ng boss ko sa akin, dayain ko daw yung mga papeles. Pag ginawa ko to, Lord, nako, tanggal ako sa trabaho. Gagawin mo, hindi. Pag ginawa ko to, Lord, paano na pamilya ko? Yan ang iniisip natin lagi eh. Kasi tayo, magaling po tayo mag-compute, magaling tayo magkwenta, magaling tayo sa logic. Pag ginawa ko to, ito mangyayari, advance tayo mag-isip. Therefore, hindi kita susundin. Hinuli ka ng pulis. Pag nagpahuli ako sa pulis, kukunin ang lisensya ko, tutubusin ko sa City Hall, pipila ako ng mahaba, gigising ako ng maaga, magbabayad ako doon. Computation natin yun. So therefore, maglalagay na lang ako. Hindi ko ipapahuli lisensya ko. Pero ang sabi ng Panginoon, may kasalanan ka, ipahuli mo. Wala kang kasalanan, ipaglaban mo. Hindi ko kailangan na tayo po ay gumawa ng mali dahil alam naman natin na hindi yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Na sumunod lamang po tayo sa Panginoon and you will see miracles in your life. Say yes to Jesus. Another valid reason kung ba't po natin sinasabi that Mary can say no, that she can refuse, was because she was engaged. Hindi ho yan boyfriend, girlfriend lang. Siya po ay fiancé na ni Joseph. Ang dami-dami pong pwedeng piliin ng Panginoon nung panahon nila. Ang pinili pa yung ikakasal na. Ang pinili pa yung meron ng sabit. Hindi pa pumili ang Panginoon nung walang jowa. Ang dami namang walang jowa noon. Maski ngayon, marami pa rin. Pero ang pinili ng Panginoon, yung pang talaga namang hindi pwede, hindi available kasi engaged na. Luke 1:26-27. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. Sipin nyo nga ho naman yun. Meron kang fiancé. Ikakasal na kayo nitong fiancé mo. At nung panahon po nila, ngayon kasi pag sinabing fiancé, mas mataas na level lang yan kaysa boyfriend, girlfriend. Pero hindi pa kayo kasal. Nung panahon po nila, pag sinabing fiancé na kayo o engaged na kayo, kasal na ho kayo noon. Pero hindi pa kayo nagsasama. Kasi required sila na maghiwalay para mag-prepare, tapos magsasama po uli sila after 1 year. So 1 year po na magkahiwalay si Joseph at saka si Mary. At sa loob ng 1 year na yon, hindi ho inaasahan ng mga tao na mabubuntis si Mary. Kahit alam ng mga tao na engaged na po sila. Kaya nung si Mary po, naisip niya kagad dyan, nag-isip siya in advance, mabubuntis ako. Malalaman ng mga tao, buntis ako. Hindi naman kami magkasama ni Joseph. Ano ngayon ang mga at stake kay Mary? Her reputation was at stake. Naisipin nun natin yun. Ngayon po, naiisip natin yan, wow, si Mary, mother ni Jesus, nasa Bible, kilala natin lahat. Yan na po yung ending. Pero nung actual na araw na yon, na umuo si Mary, hindi niya ho alam kung ano ang future. Hindi niya po alam kung ano mangyayari. But her reputation was at stake. Ano po maging reputation niya? Magmumukhang nabuntis siya na ibang lalaki, nagmumukhang siya ay disgrasyada, magmumukhang siya ay nangaliwa. Ang dami yung kapangitan na may attach kay Mary noong panahon na yon. Ano lang sasabihin ng mga tao? Pero buti na lang po si Mary, isa siya sa mga tao na hindi nakatingin sa sasabihin ng tao sa desisyon niya sa buhay niya. Napakarami hong tao, sasagot sa iyo ng oo kahit ayaw nila. Dahil ano na lang sasabihin ng tao? Hindi, kahit gusto naman. Dahil ano na lang sasabihin ng tao? Magagalit kahit hindi naman galit. Dahil ano na lang sasabihin ng tao? Isa ka ba dun sa mga yun? Yung lagi mo na lang naiisip, ano kaya sabihin ng mga tao? O kahiya naman sa mga tao. Buti na lang po hindi ganon si Mary. Hindi ko siya nakatingin sa opinion ng iba. Nakatingin lang siya sa opinion ng Diyos sa buhay niya. No, let us prioritize God's opinion, not man's opinion. Kasi po ang mga tao, hindi mo pwedeng pagbigyan lahat ng tao. Guguluhin po ng mga tao ang buhay mo kapag puro opinion ng tao ang iniisip natin. Minsan po, mayroong mag-asawa, gusto ko nilang magbenta ng kanilang buriko. Maliit na kabayo, di ba? Donkey. Gusto lang magbenta ng kanilang donkey. So ang ginawa po nila, pinasakay ng lalaki, naglakad yung lalaki, sumakay yung kanyang asawang babae sa donkey, papunta ng bayan. At pagdating ko nila sa may tulay, nasa lubong nila yung mga tao. Ang sabi ng mga tao,
grabe naman yung babaeng yan. Nakasakay siya sa kabayo. Samantalang yung asawa niya, pinaglalakad niya. Walang puso yung babaeng yan. Narinig nila, sabi ng mga tao. Alam niyo ginawa nung mag-asawa? Pinababa ng lalaki yung babae, tapos yung lalaki yung sumakay. E di, andar na sila. Minasalubong na naman sila mga marites. Sabi na naman itong mga taong ito, grabe naman yung lalaki, napaka-ungentleman. Siya yung nakasakay. Yung babae naglalakad, very bad. Nung narinig nila yon, sabi nung lalaki, oo nga naman, sige, sumakay ka na rin. So sumakay silang dalawa doon sa donkey. At habang naglalakad yung donkey, nasa lubong na naman nila ito mga matatabil ng mga taong bayan. Sabi ng taong bayan, kawawang kabayo. Pinagtulungang sakyan ng mag-asawa, pwede naman sila maglakad. Pinahirapan nila yung kabayo. Narinig na naman ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, oo nga, tama sila. Kawawa nga naman itong donkey. Bumaba na lang tayo. Bumaba sila pareho. Naglakad na lang sila. Nasa lubong na naman yung mga tao. Sabi ng mga tao, walang utak itong mga to. Meron namang donkey, ayaw sakyan. Naglakad silang dalawa at naglakad na lang silang dalawa. Nung marinig nila yun, ano pa gagawin natin? Ikaw ang sumakay, may nasasabi sila. Ako sumakay, may nasasabi sila. Sumakay tayo pareho, may nasasabi sila. Hindi tayo sumakay, may nasasabi sila. Ano gagawin natin? Ang ginawa nila, tinali nila yung dalawang paanong donkey, tsaka yung dalawang kamay, nilagyan nila ng kahoy, binuhat na lang nila. Papunta sa bayan. Kahit ano gawin mo, kahit ano gawin mo, may magkikriticize sa'yo. Kaya hindi mo kailangan pakinggan ang sasabihin ng tao. Ang pakinggan mo, kung makikinig ka rin lang sa tao, pakinggan mo yung tao na bibigyan mo lang ng karapatan na pakinggan mo. Hindi lahat ng tao kailangan mo pakinggan. Bigyan mo ng karapatan ng nanay mo, makinig ka sa nanay mo. Bigyan mo ng karapatan yung asawa mo, makinig ka sa asawa mo. Yung anak mo siguro, maaaring bigyan mo ng karapatan. Yung nakakakilala sa'yo, bigyan mo ng karapatan. Pero yung madlang people, yung mga tao sa Facebook, yung mga nagko-comment, mga nagre-react, wala silang karapatan na makakapasok sa isip mo at sa puso mo. Ano man ang sabihin nila? Hindi. Kasi talaga naman may mga magsasabi sa'yo na ang ganda ng ginawa mo. May magsasabi sa'yo, ang pangit ng ginawa mo. Sino susundin mo sa kanilang dalawa? So matuto po tayo na yung pinaka-importanting opinion ay ang opinion ng Diyos. Hindi po opinion ng tao. Kasi Mary, di ba? Magmumukha akong buntis. Sasabihin nila, buntis ako. Sabihin nila, maarte ako. Sabihin nila, mahilig ako sa lalaki. I don't care. Sabi ni Mary, go! Nabuntis si Mary because of that. Isa pa ho na at stake kay Mary, hindi lamang po yung reputation niya, yung kanyang future was at stake. Kasi imagine niyo ikakasal na siya. Tapos biglang buntis, ano nga naman mangyayari? Di wala ng wedding. Diba? So mararamdaman ni Mary, ma-hurt siya, masasaktan siya, at may isip niya, paano na ang kinabukasan ko? Ano na reputasyon niya ngayon sa buong pamayanan? Pero hindi rin inalintana ni Mary yung future niya. Ang importante po sa kanya ay yung future niya sa Panginoon. Yan ang mahalaga sa kanya. At pangatlo po, her life was also at stake. Nagdelikado rin po ang buhay ni Mary. Bakit po nagdelikado ang buhay ni Mary? Listen, kung bakit po delikado ang buhay ni Mary. Bawal sa Israel na ikaw ay makipagsiping sa hindi mo asawa. May ebidensya pa. Buntis. Tingnan niyo po yan, ha? Ano sabi sa Bible? Deuteronomy 23:23-24. Ito po ang kanilang constitution. If a man happens to meet in a town of virgin, pledged to be married, and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death. Pagka daw merong isang engaged na babae, nagpunta raw sa isang town, tapos nakisiping sa isang lalaki, sila raw po ay kaladkarin ninyo hanggang doon sa pintuan at batuhin hanggang mamatay. Kita niyo po sleeps pa lang, hindi sinabing buntis, nahuli pa lang, na nakisiping sa iba, babatuhin na kaagad dahil pledged to be married. Di lalo si Mary, buntis. So naisip ni Mary, patay ako nito.
Patay ako nito pag may nagsumbong, kapag may nagdemanda, yari ang buhay ko nito. No, pwede kahit sabihin ko, wag niyo akong batuhin, Holy Spirit ang bumuntis. Walang ganun-ganun, walang maniniwala sa kanya. Hindi ho ito inalintanan lahat ni Mary. It was illegal, actually it was illegal na mabuntis ka ng hindi mo asawa noong panahon na yon. O makisiping ka sa hindi mo asawa noong panahon na yon. Iba ho talaga noon, iba po ngayon. Siguro may magtatanong, Pastor, kung illegal yan, will God ever ask you to do something illegal? Utusan ka ba ng Diyos na gumawa ng illegal? According dito sa pinag-aaralan natin, yes or no? Yes. Yes. Ayan o. Illegal nung time nila. Pero bakit inalaw ng Diyos na mangyari? Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon na kailangan piliin mo pinapagawa ng Diyos. Example, sa Saudi Arabia, illegal sumamba sa Diyos. Sasamba ka pa sa Diyos o hindi na? Sasamba ka pa rin. Pag nahuli ka, tatanggalin ka sa trabaho, ipapatapon ka sa Pilipinas, ikukulong ka, o kaya pupugutan ka ng ulo. Sasamba ka pa rin sa Diyos o hindi? Sasamba ka pa rin sa Diyos, kahit illegal. No, may mga bagay po na hindi naman komot sinabi ng batas na yun ang batas, kailangang sundin mo. Kung yun naman po ay bumabangga sa sinasabi ng Biblia. Ang Panginoon pa rin po ang siyang nasusunod sa atin, hindi ho ang batas. Ang batas po, sinusunod natin yan as long as hindi ho siya bumabangga sa sinasabi ng Biblia. Ang batas po, pagka bumabangga sa Philippine Constitution, baliwala yung batas na yan, mabubura yan. Biblia pa. So, Biblia po ang sinusunod natin. Kahit tingin po natin, sabi naman sa batas, pwede raw mag-abortion na. Mag-abortion na tayo. Hindi rin natin susundin yun. Kasi po, sa batas ng Diyos, hindi pwede. Sa batas ng tao, pwede. Sa batas ng Diyos, hindi pwede. Same-sex marriage, sabi sa batas, pwede raw. Sige, same-sex marriage tayo. Sa batas ng tao, pwede. Sa batas ng Diyos, hindi. So sana ho, wag dumating sa Pilipinas. Pag dumating sa Pilipinas yun, talaga naman ako, magkakaroon ho tayo ng malaking banggaan dyan po sa area na yan. No, we prioritize God. At isa hong maganda rito kay Mary, willing siyang mamatay para lamang po makasunod sa Panginoon. Diba? Alam niya, hindi lang ito simpleng mabubuntis. Meron itong katapat na penalty of death kapag ka nabuntis siya. And yet, anong sagot ni Mary? Yes. Heart to heart, mga kapatid. Gaano kahigpit ang kapit mo sa Panginoon? Hanggang kamatayan ba? Pag kinakanta mo ba yung Lord, I offer my life to you? Life talaga, ibig mo sabihin? Buhay talaga ang ibig mo sabihin? No, kapag ka inaawit mo yung Lord, ibibigay kong lahat. Ang ending ba na, ibibigay kong lahat, wag lang buhay ko. O ibibigay ko lahat, pati buhay ko. Kasi yun pong ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. You surrender your entire life to the Lord. Siya na ang may-ari. Hindi na ho tayong may-ari. Ang Panginoon na po ang may-ari ng buhay natin. No, I hope kapag kinakanta po natin yon, Lord, I offer my life to you. Buong buhay ko, Lord, sa iyo po ito. Galing sa puso. Hindi ho selective. So, sana po, nanggagaling yan sa puso natin. At sa paho, si Mary was engaged. Kaya pwede niya sabihin, Lord, engaged ako eh. Maghanap na lang kayo ng iba. Alam niyo ba tayo engaged din? Marami tayong engagement. Hindi man engaged sa romantic relationship, pero di ba minsan sabihin natin, hindi ako available mag-serve kay Lord eh. Bakit? I'm engaged to my business. I am engaged to my hobby. I am engaged to my school. No, engaged ako, marami akong ginagawa. Busy ako, wala akong time para dyan. Pasalamat nga kayo, nakaka-attend pa ako ng Zoom na yan kahit papano. No, pasalamat nga kayo, kahit online, nakaka-attend ako ng worship. Pero Lord, wag ako. Engaged ako eh. Kaka-open ko lang ng negosyo. Engaged ako, Lord. Hindi ako pwedeng istorbohin. Kailan po tayo maglilingkod sa Panginoon? Yung isang bata, sabi ng Lord,
Anak, maglingkod ka. Sabi nung bata, masyado pa ako akong bata para maglingkod. Next time na lang. Nung lumaki na yung bata, college na siya, sabi sa kanya, Lord, anak, maglingkod ka sa Panginoon. Sabi po nung college, busy po ako. I'm engaged to my studies. Next time na lang. Nung siya po ay nakagraduate na, sabi sa kanya, maglingkod ka sa Panginoon. Ang sagot po niya, engaged po ako sa pamilya ko eh. Bagong panganak yung misis ko. Next time na lang. At pagkatapos po noon, nung siya po ay naglalaki ng mga anak niya, sabi po sa kanya, maglingkod ka sa Panginoon nung adult na siya. Ang sagot po niya, gusto ko sana kaya lang engage ako sa dreams ko. Engage ako sa business ko. Engage ako sa mga responsibilities ko. At nung matanda na po siya, sabi sa kanya, maglingkod ka sa Panginoon. Ang sagot po niya, matanda na ako eh. Hindi ko na kaya maglingkod sa Panginoon. Namimili ba talaga ang Panginoon ng edad, ng paglilingkod? Namimili ba ang Panginoon ng estado? Maski sino po pwede maglingkod. May mga tambourine dancers po tayo rito, mga bata yan. Meron po tayo mga dalaga, may mga binata tayo sa youth. Meron po tayo mga adults sa worship, sa usher. Meron po tayo mga senior na. No? Marami po yan. Wala hong pinipili ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, say yes to God. Even if you're engaged, even if you're a virgin, say yes to God. At pangatlo po, why Mary can say no? Because she was afraid. Ito pa isang dahilan, kaya nag-no tayo eh. Mary was afraid. Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. No, si Mary natatakot. Sino ba naman hindi kakabahan dito? Di ba magpakita ang anghel sa'yo, naku, trouble to. May pinapagawa ang Panginoon sa'yo, naku, responsibility to. Minutos ng Lord sa'yo, naku, sakripisyo to. Talaga pagka may pinapagawa ang Panginoon sa atin, talaga kakabahan talaga tayo. Dahil commitment ang inihingi po ng Panginoon. Hindi lang ito one-time event, commitment po ito. Kaya po, ako po, bago po ako magpastor, 30 years ago, bago po ako magpastor, pinag-iisipan ko talaga mabuti. Lord, magpapastor ako. Tinatawag mo ako magpastor, sigurado ka? Ako? Yung tigas-tigas ng ulo ko. Tatawagin mo akong pastor. Ang dami kong kapalpakan sa buhay. Tatawagin mo akong pastor. Hindi nyo lang alam mga ginawa kong kapalpakan sa buhay. Hindi ko sineshare. Kasi pag sinare ko, ay nako, hindi pwede. Yung misis ko, medyo alam ng kaunti. Pero konti lang alam ng misis ko. Ako, tatawagin mong pastor, nagkakamali ka siguro, Lord. Lord, gusto kong yumaman. Bakit mo tatawagin pastor? Lord, gusto kong makarating sa maraming lugar sa mundo. Bakit mo ako tatawagin pastor? Pero pag umuo ka sa Panginoon, pag umuo ka sa Panginoon, sakripisyo yan. Commitment yan. Buong buhay yan. Kapag ka umuo ka sa Panginoon. Nakwento ko sa inyo before, nung tinawag ako na magpastor ng Panginoon, sabi ko, sige Lord, magpapastor ako. Hindi na ako mag-aasawa. Sabi ko, hindi na ako mag-aasawa. Hindi na ako mag-aanak. Sabi ko, kasi mahirap ang buhay ng pastor. Baka madamay asawa ko. Baka madamay anak ko. Ako, tinatawag mo ko. Sila, hindi mo naman sila tinatawag. So, hindi na lang ako mag-aasawa. Kaso na-meet ko misis ko. Sino ba naman makakatanggi dyan? Oh. So nag-asawa na ako. Totoo po yun. Totoo po yun. Pag susunod po tayo sa Panginoon, may kasamang commitment. May kasamang trouble. Buong buhay yung pagsunod po natin. Hindi yung, sige Lord, susunod ako sa'yo. Titigilan ko na itong paninigarilyo ko. Tapos tinigilan mo 1 linggo. Pagkatapos tinuloy-tuloy mo pa rin na sumunod na mga buwan. Hindi ho. Pag sinabi mo, yes Lord, mula po sa araw na ito, hindi na po ako magiging suplada. Tutuloy-tuloy mo yun. Yes, Lord, mula sa araw na ito, mamahalin ko na yung asawa ko. Tutuloy-tuloy mo yun. Re-respetuhin ko na siya. Tutuloy-tuloy mo yun. Hindi yung sa simula lang. Tapos ang ending, binitiwan mo rin. Say yes to God. Umuo po tayo sa ating Panginoon. Kasi po yung mga pinapagawa niya,
kailangan niya po na mayroon pong gagawa nito. Pero alam niyo po, sa lahat ng ito, dahilan ni Mary, tatlo yung binigay na dahilan kung bakit valid. Di ba valid naman yung dahilan niya para humindi? Virgin siya, engaged siya, takot siya. Valid. Pero bakit po nag-yes si Mary kay Lord? Kahit valid itong mga reasons na ito. Bakit nag-yes? Verse 38. Mary said yes because she was the Lord's servant. I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Para kay Mary, wala akong karapatang tumanggi. Para kay Mary, ang pwede ko lang sabihin, yes. Hanggang yes lang. Hindi ako pwede mag-no. Servant ako eh. Meron bang servant na nakikipagtalo sa amo niya? No, kung kayo man po ay nagkaroon ng kasama sa bahay o kung may kasama kayo sa bahay, papayag ba kayo na nakikipagtalo sa inyo yung kasama niyo sa bahay? At sabihin mo sa kanya, Neng, ang iluluto natin mamayang gabi ay tortang talong. Lalaban sa'yo, tortang talong na tayo kagabi? Magtutortang talong na naman tayo mamaya? Linggo-linggo na lang tayong tortang talong? Papayag ka ba lumalaban sa yung kasama mo sa bahay? Hindi pwede. Di ba? O sige, ikaw na boss. Pero minsan ganyan po nangyayari sa atin eh. Tayo ang Panginoon. Ang Panginoon, siya yung servant. Baliktad eh. Sino ba talaga servant? Siya ba ang servant natin? O tayo ang servant niya? Madaling malaman kung sino. Kung sino yung utos ng utos. Siya yung boss. Napapasunod ba natin ang Diyos? Utos tayo ng utos sa Kanya? Lord, i-bless mo ako. I-bless mo yung pamilya ko. I-bless mo yung test ko. I-bless mo yung trabaho ko. Alagaan mo yung ganyan ko. Pag tayo yung utos ng utos sa Kanya, ikaw ang boss. Pero pag siya yung nag-uutos sa atin at sinusunod natin, then siya po ang boss. Siya ang Panginoon. Real servants obey. No, ang totoong servants, nag-obey. Matthew 8:9. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Ngayon, ang sasalita po rito, yung centurion. Sabi ni Jesus, pupunta ako sa bahay nyo. Sabi ng centurion, wag na. Sabihin mo na lang, gumaling yung anak ko. Gagaling na yun. Kasi ako, marami ako inutusan. Pag sinabi ko, go, go siya. Pag come, lapit naman siya. Pag sinabing gawin mo to, ginagawa niya. Yun ang ibig sabihin ng servant. Naunawaan ng centurion yun. Kaya sabi niya kay Jesus, Lord ke, utos mo lang yan. Kaya mga kapatid, ang question, are we real servants? Because real servants obey the Lord. Siyang nasusunod, hindi po tayo. Ano nangyayari now that Mary said yes? What are the results of Mary's yes? What happens when you say yes to God? The Lord will be with you. Unang-una, syempre kasama mo ang Panginoon. Di ba sabi ng anghel, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sumasayo ang Panginoon dahil nag-o-obey po tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay nagdi-disobey sa Panginoon, tapos sumasayo pa rin ang Panginoon, aba, edi mag-disobey na lang tayo lahat. Ang ending naman pala, asayo rin ng Panginoon, mag-obey ka o hindi. Pero hindi ho. When we obey the Lord, God will be with us. No, you will be favored by God. Yung protection ng Panginoon, yung direction ng Panginoon, mararanasan po natin yan. Yung pagpapala ng Panginoon, mararanasan po natin yan because we are in the will of God. And yun nga po yung pangalawa. Number 2, what happens when you say yes to God? God's will shall be done and accomplished in your life. Mangyayari yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Na-experience nyo na ba na magplano, tapos hindi nangyayari yung plano? May program, hindi nasunod yung program. Di ba ang pangit? Nag-drawing ka ng bahay, hindi nangyayari yung dinrawing mo na bahay. Meron kayong plano mag-outing, hindi nangyayari yung outing. Bakit po hindi nangyayari? Kasi hindi lahat nag-yes. May mga nag-no-no. Pero when we say yes to the Lord, yun yung plano po niya, nasusunod po lahat ito. Now, God's will is accomplished in our lives. At syempre, magaganda po ang plano ng Panginoon sa atin. Minsan po natatanong natin, bakit kaya hanggang ngayon hindi pa naboborn again yung kaibigan ko?
Bakit kaya hanggang ngayon hindi pa naboborn again yung asawa ko? Bakit kaya hanggang ngayon hindi pa naboborn again yung anak ko? Bakit kaya? Alam niyo po kung bakit? Baka yung inuutos ng Panginoon na maging loving tayo sa kanila, hindi pa nila na-experience. Kasi kung loving tayo sa kanila, magtatanong yun saan ka nag-church? Magtatanong yun Diba? Bakit parang ang lapit mo kay Lord? Gusto kong makilala rin yung Lord mo. Baka hindi na na-experience ang Panginoon sa buhay po natin. Baka may pinapagawa ang Lord sa atin. Baka inutusan tayo ng Lord. Puntahan mo. Dalhan mo ng ulam. Hindi natin dinalhan ng ulam. Alam nyo, pag sinunod po natin yon, makikita po natin yung pagkilos po ng Panginoon. God's will be accomplished in our lives. And blessings will flow to you and to others. Kasama po talaga yan Ayoko magdiin sa blessing, pero laging kasama po talaga yung blessing kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon po natin. So, quick question. Kulang ka ba sa blessing? Ang bigat ba ng dating ng blessing sa'yo? Pagkasagot mo, parang mabigat nga, Pastor. Baka naman tanggi tayo ng tanggi sa Diyos. So baka panay ang no natin sa Panginoon. And so as we close this morning, although nothing is impossible with God, according to verse 37, He still needs real people to use. Diyos ang Panginoon, makapangyarihan siya, pero gumagamit pa rin po siya ng tao. Kailangan niya ang tao. Kailangan ka ng Panginoon. Kailangan tayo ng Panginoon. Kasi kung magmamahal ang Panginoon, sino ang gagamitin niya para yakapin yung nangangailangan? Ikaw. Sino gagamitin niya para yung mga nagugutom, pakainin? Ikaw. Tao pa rin po ginagamit ng Panginoon. You and me ay kailangan tayo ng Panginoon. And great things can happen when you say yes to God. Truly, great things can happen when you say yes to God. Halimbawa, balikan natin yung kapitbahay natin. What do you think will happen if you love your neighbor? Di ba, utos ng Panginoon yan? Love your neighbor as much as you love yourself. What do you think will happen if you will love your neighbor truly as much as you love yourself? Yung guard, yung naglilinis, yung maintenance, minahal mo siya talaga. What do you think will happen? Great things can happen kapag ka nagwagi ang love. What do you think will happen kapag sinunod natin yung ibigin mong yung asawa? What do you think will happen to your family? What do you think will happen to your marriage? We say yes to that. Diba? Great things will happen to our marriages. And what do you think will happen if you give your talent to God? Alam nyo, may mga churches, totoo to may mga kausap po ako nito nakarang linggo lang. Sabi niya, okay buti yung church nyo, kompleto sa music ministry. Kami, maski gitara, wala Ano ginagawa ninyo? YouTube lang kami. Nag-worship lang kami, YouTube. Bakit? Wala bang marunong sa inyo? Meron, kaya lang hindi available. Hindi available o ayaw mag-serve, ayaw maglingkod, ayaw mag-commit. Pag may nakikita po tayo sa church, may nakikita po tayo sa ministry, kaya naman natin punuan, mag-volunteer na ho tayo. Huwag na ho nating antayin na tayo po ay matagpuan pa't madiscover pa. Kung alam naman natin na yun yung isa sa kakayahan po natin. Great things will happen if you say yes to God. Saying yes to God is a privilege. Isa po itong pagpapala. So ngayong umagang ito, as we close, mga kapatid, mga ate, mga kuya, tinatawag ka ba ng Diyos? May pinapagawa ba ang Diyos sa'yo? May inihaatang ba ang Diyos sa'yo? Meron bang hinahamon ang Diyos na gawin mo? Huwag ka nang humindi. Kahit hindi tungkol sa church, tungkol sa sarili mo, may pinabibitiwan ba ang Diyos sa'yo? O sa kapwa mo, may pinamamahal ba ang Diyos sa'yo? May pinapapray ba ang Panginoon sa'yo? O may inuutos ba ang Diyos sa'yo? Mag-Bible study leader ka, mag-discipler ka, mag-ministry ka, may pinapa-evangelize ba ang Panginoon sa'yo? Oohan mo ng oohan, huwag mo hindian na hindian. Say yes to God. O baka ngayong umagang ito, ang sabi ng Lord sa'yo, surrender your life to me. Say yes to God. O baka hindi pa natin nasusurrender ang buhay natin sa Panginoon. Say yes to God. Say yes to Him today.
Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil kasama ka namin at ang presensya mo po nangungusap sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang inyo po naman salita ay mamahay sa aming mga puso at mamuhay po nawa kami, Panginoon, ayon sa kapangyarihan nito. Manatili po nawa, Panginoon, ang mga salita mo sa puso, sa isip namin, at hamunin po nawa kami, Panginoon, upang ang inyo pong katawan, ang inyo pong church, Panginoon, ay tunay na magningning dahil kami po ay naglilingkod ng buong puso sa pinagagawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon. We worship you, we praise you, we thank you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.